Kung sakali po na hindi matuloy yung laban ni Casimero at ni Duhaney, sasagutin ko sa inyo kung bakit magandang laban ang Casimero versus Tapales. Bibigyan ko kayo ng dahilan kung bakit dapat ito matuloy, lalo na sa mga Filipino boxing fans. Ito po, objective at may dahilan talaga at makakatulong po sa parehong boksingero. Sa aking palagay po ito, at sino pa ba yung option ni Casimero sa totoo lang? Sa akin, sa totoo lang, nakikita ko ito na blessings kung sakali man talaga na mapurnada yung laban niya kay Duhaney na napapabalita din. At actually, may mga nag-post na eh. Sino pa ba yung option ni Casimero? I think si Tapales ang pinaka maganda at ito ang dahilan. Ang mga Pilipino po nagsasabi Pinoy sa Pinoy, wag naman. Ito kung bakit dapat mangyari itong Pinoy sa Pinoy na to. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Si Casimero, hindi duwag yan. Sasagot yan, sigurado ako. Sasagot yan dito sa hamon na to. At yung mga, yung mga vloggers yan, nagsisagutan eh. At parang yung mga vloggers ng Team Casimero, parang pinagtatanggol na kagad. Ano sa tingin nyo kay Casimero, duwag? Para hindi patulan yan? Lalong-lalo na kung sakaling hindi matuloy yung Duhaney. Kayo pa naman, mga Casimero vloggers pa naman kayo. Ginagawa nyo na kagad ang dahilan si Casimero. Lalaban yan kung maganda naman ang usapan. Magandang laban ito. Bakit ka mo? Ito po, let's talk about yung pinakamagandang dahilan, objective na dahilan. Una-una, papakita ko muna sa inyo, sino pa ba magandang makakalaban dito? Si Marlon Tapales, number 3 sa WBC, number 5 sa WBA, number 5 sa IBF. Tapos, naka-rating din siya dito sa wala pala siya sa WBO. Wala. Baka nasa baba, hindi ko nakita dito. Pero yun, naka-rating siya sa sanctioning bodies ng mataas. Mas mataas pa nga kay Casimero. Di ibig sabihin yan, pag kinalaban niya, si Marlon Tapales, posibleng ma-rating din siya dun sa mga sanctioning bodies na yun. So, hindi lang WBO ang kanyang daan papunta kay Naoya Inoue. Kundi, yung 4 na sanctioning bodies, posible niyang maging daan. So that makes sense. Yung pa lang, it makes sense na. Sa mga nagsasabi naman na, Sir, Pilipino sa Pilipino yan mababawasan chance natin. Nakalaban na po si Marlon Tapales. Ngayon, makakatulong ito kay John Riel Casimero para mas mapalapit siya. Dito po, kay Naoya Inoue. Isipin nyo na lang, no? Ang mga Hapon po, ang mga Amerikano na believe kay Marlon Tapales at pinraise nila dahil sa magandang pinakita. Sinabi nga nila, ito real talk, no? Pangalawa sa pinakamahirap na nakalaban ni Naoya Inoue, si Marlon Tapales. So isipin mo na lang, kung talunin ni Casimero to si Marlon Tapales ng napakaganda, baka sabihin ni Inoue, yan ang gusto makalaban, malakas. 'Di ba? So, benepisyo yan para dito kay John Riel Casimero. Maniwala ka, malaki maitutulong nito para mapansin kasi nakalaban na ni Naoya Inoue itong si Tapales. So, magkukumpara yan. So, doon pa lang sa sinasabi ko is good na pero iisipin mo, sino pa ba yung kakalabanin niya? Kung hindi si TJ Duhaney, si Raiz Alim, Murujon Akhmadileb, hindi na po pwede yan. Ang pinakamagandang may pangalan yan si Marlon Tapales. No? At isa pa, dito sa Pilipinas, alam naman natin yung mga fan ni Tapales, fan ni Casimero, medyo nagkakaaway-away na. Magkakaalaman ngayon kung sino talagang tunay na magaling dyan sa dalawa na yan. At Casimero talaga palaban niya, 'di ba? Sinabihan niya nga takbuhin si Marlon Tapales So dapat lang magkaalaman na doon sa loob ng ring. Isang Marlon Tapales, alam mo, good news ito because ibig sabihin nito, tayong mga Filipino, yung mga boxers natin, magagaling na Minsan hindi na kailangan magkaiwasan Bakit pa kailangan? Ito, magkaibang kampo, yung mga fans nanggigigil na rin sa isa't isa. Objectively speaking, this is gonna be good. At malaki ang mapapatunayan nito, hindi lang po sa rating, hindi lang po sa chance na makalaban si Naoya Inoue, kundi sa mga Pilipino. Kung sino manalo dito, yan ang tatanghalin na tunay na mas malakas at angas. Agree or disagree?
Kaya ako, naniniwala ako, napapatulan ito ng Treasure Boxing Promotions. Siguro mag-negotiate na lang sila kung anong maganda dito, pero nasa kanila na yan. Pero as a fan po, huwag mong sabihin hindi ka na-excite. Huwag mo sabihin na pag ito in-announce tong laban na to just in case, mas magandang laban to kaysa kay TJ Duhaney. I mean, TJ Duhaney has a very good record. 25 wins, 4 na talo, no? At walang tabla. He's 37 years old. Pero ito si Marlon Tapales, 37. 4 din ang talo, no? At 31 pa lamang. So mas prime, mas maganda. 'Di ba? At I mean, sa nakalaban ni Marlon Tapales, Akhmadilib at saka Naoya Inoue, syempre isipin mo na lang pag matalo si Marlon Tapales ni Casimero. Kaya sigurado ako this fight makes a lot more sense. So kung sino may nagsasabi na walang kwenta daw ang laban na to, it makes a lot sense lalo na sa Pilipino. Lalo na sa credibility, pag matalo mo yung Marlon Tapales, yan kung kaya niyang talunin si Marlon Tapales. Kaya ba? Mga Casimero fans, ano sa tingin nyo? Kung 100% iyang si Casimero, may chance siya. Tingnan mo naman yung record ni Casimero, maganda rin naman. 33 wins, 4 din ang talo. No? So, at sa tingin ko, wala nang iba. Kung, unless si Raisa Lee, maganda yan, ano? Sino pa pwedeng gawing eliminator? Siguro baka pwedeng pag-usapan ni Sean Gibbons at saka ng Treasure Boxing na baka ito pwedeng gawing eliminator. I think pwedeng magawa yan. Maganda naman ang ranking nito ni Marlon Tapales. Baka, no? I'm not sure. Sinasabi ko lang, ino-open ko lang kayo sa idea na kung sa Mexico nga, naglalaban-laban yung mga Morales, Barrera, Marquez. Di ba? I think it's time for us, Filipino, na i-accept it. Kaysa naman puro dakdakan tayo ng dakdakan, kailangan pakita natin mas maganda sa action. Pero sa tingin ko, sa totoo lang, mas maganda itong laban na ito kung mangyari ito sa Japan. Treasure Boxing Promotion in cooperation with the MP or Viva Promotion presents Tapales or Casimero versus Tapales versus Casimero. No? Ang tunay na angas, monster hunting, something like that. Ba't ko sinabing sa Japan? Kasi dito sa Pilipinas, hopefully, pwede rin sa Pilipinas. Kaso syempre, sa tingin ko, mas malaki kita sa Japan I think there's an interest. Kasi sikat sila pareho sa Japan. I think, kumbaga, monster hunting, pwedeng gano'n, nilagay na doon. Kasi inahabol ni Casimero to si Naoya Inoue. I think there'll be a lot of interest. Tapos lagyan na lang ng mga Japanese na undercard. I'm sure ma-agree kayo sa akin. I mean, no hate with the camp of Tapales or Casimero. It's just that being a boxing fan, bihira tayo makakita ng ganitong kasing conflict sa labas at sa loob. Sa tingin ko, match ito. Match. No? At hindi mo na ako magsasabi ng kung sino lamado, dihado, kung ano yung style. But this is a very exciting fight that should happen. Wala nang pangalan. I mean, papakita ko ulit, sino yung pangalan sa WBO na magandang mga kalaban ni Casimero. Dito, pag itong fight na ito nangyari, sigurado ko hindi mababash si Casimero sa pagpili niya sa kalaban niya. Kasi sino ba naman yung mga recently na sikat na talaga na nakalaban niya? 'Di ba? So ito, Marlon Tapales has made a name for himself by defeating Akhmadilib, a unified super bantamweight champion, would signify talagang maganda. Actually, para din kay Marlon Tapales, malaking bagay din ito kasi naka-rating din si Casimero sa WBO. So pwede siyang ma-rating, makakabalik siya ulit kay Naoya Inoue. So pwede siyang baka naman makahingi ng rematch. I mean, think about this. Sa totoo lang, yung mga fans kasi masyadong emotional tayo, pero if iisipin nyo, makakatulong ito sa Philippines. No? Sa halip na nag-aaway tayo sa tanong din na lang natin. And we wish them all the best itong dalawang boksingero na ito. Honestly, yung mga makikitid lang ang utak na mga fans or mga ibang vloggers, hindi nila maintindihan. Yes, we're hyping this one, but this will be a good fight. Natatandaan nyo po ba? Natatandaan nyo, nung muntik na maglaban si Casimero at saka si Donaire, don't tell me hindi magandang laban yon. Di ba? Minsan
isipin nyo rin. And there's a lot of benefits dahil sigurado ako yung mga Filipino boxing fans manonood nito. Pareho nilang kilala at talagang, mas maganda ito talagang magkasubukan na. Agree or disagree? Let me know, guys. Totoo ba yung sinasabi ko o hindi? Huwag kayo basta-basta kasi maniwala sa mga mga one-sided dito. Magsasabi tayo ng pabor kay Casimero, magsasabi tayo ng hindi pabor. Pareho na rin kay Marlon Tapales. Yeah. Talo si Marlon Tapales, talo. Pero, he has stayed humbled and talaga namang maganda ang pinakita niya. So, I will give him a fair shake. Kung ano yung gusto nila, yun ang binibigay natin. Yan. So, sana mangyari ito. I-comment nyo kung gusto nyo mangyari ito at kung excited kayo kay Marlon Tapales at kay Casimero kung sakali. I-hype na natin. Mas maganda to. No? Kung hindi lang din si TJ Duhaney o Raiz Salim, ito na lang si Marlon Tapales. No, a chance for Sean Gibbons and Treasure Boxing to work together is also good business. Plus, supported ito ng Pauka Sports at ng maraming vloggers dito sa Pilipinas, lalo na yung mga malalaki at legit na vloggers. 'Di ba? So, ang dami nagko-content di ba? So, at least mababalita din sa mainstream kasi paborito si Marlon Tapales ng mainstream media. Tapos paborito ng mga vloggers, itong si Casimero, di isipin mo na lang yung hype. Kanino ka? Casimero o Tapales? Pag-usapan natin yan, ha? Malamang i-live ko to ng isang gabi. Siyempre, mga sikat, talagang dapat pag-usapan yan because they deserve it. Yan, ang dahilan. Kaya bakit? Kaya dapat maglaban yung dalawa. Totoo, di ba?